Tatlong Pilipino ang napadpad sa Cambodia matapos maakit sa alok na trabahong may mataas na sahod. Pero ang pangako na magandang bukas, scam pala. Doon naranasan nila ang torture at sapilitang paggawa sa isang scam farm. Matapos naman ang matinding paghihirap, nakaligtas sila sa tulong ng National Bureau of Investigation o NBI. Ang kabuang detalye ng balita mula kay Cherry Light. Inaakala nilang oportunidad pero isa palang mapanlinlang na bitag. Tatlong Pilipino ang nadala sa Cambodia dahil sa pangakong mataas na sahod. Pero sa halip, napunta sila sa kamay ng mga sindikatong gumagamit ng dahas para sa iligal na online scam. Sa kabila ng matinding pagsubok, nakahanap sila ng paraan para makatakas. Kami po yung tatlong binugbog dito po sa Cambodia. Na hanggang ngayon po, andito pa rin po kami. Sana po matulungan niyo po kami makauwi ng Pinas ng safe. Marso 11, 2025, isang video message at ilang larawan ang natanggap ng NBI mula sa tatlong Pilipino na nasa Cambodia. Dito, mapapanood na humihingi ng tulong kay NBI Director Jaime Santiago ang mga biktima. Makikita naman sa mga larawan ang mga pasa sa kanilang katawan bunga ng pambubugbog ng kanilang mga employer. Ayon kay Santiago, base sa salaysay ng mga biktima, noong Enero 2025, nakita nila sa online ang isang post na nag-aalok ng trabaho bilang customer service representative sa Cambodia na may sweldo na $1,000. Nakipag-ugnayan sa kanila ang isang Pilipinong HR na nagtatrabaho sa isang casino company sa Cambodia at sinasabing sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gastos patungong Cambodia. Noong Enero 7, 2025, umalis ang mga biktima sa Pilipinas nang hindi dumaan sa tamang proseso. Sumakay sila ng eroplano patungong Dipolog City. Pagdating sa Dipolog City, sumakay sila ng barko patungong Basilan at mula Basilan patungong Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi, sumakay ang mga biktima ng maliliit na bangka na hindi dapat lumampas sa 3 tao. Dinala sila sa dagat at nang dumating ang gabi, lumipat sila sa isang bangkang pangisda hanggang sa makarating sila sa Sabah, Malaysia. Mula doon, lumipat sila mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar hanggang sa makarating sa Phnom Penh, Cambodia. Dumating ang mga biktima sa Cambodia noong Enero 17, 2025 kung saan sila nanatili sa isang compound na may ilang gusali at hindi na pinapayagang lumabas. Dinala sa bundok ang tatlo at doon sila nakaranas ng pambubugbog. Itong mga to kasama ng ibang Filipino nagbalak na pong lumipat ng kumpanya. Dahil yun nga po, hindi naman tinupad yung usapan. Nalaman ng mga Chinese bosses nila yung plano nila na lumipat sa ibang company. Inilabas po sila in the middle of the night. Isa po sa kanila, 3 days na hindi pinakain, hindi pinainom at ikinulong. At yung dalawa po, binugbog ng 15 na Chinese individuals habang yung iba ay pinapanood kung paano po sila saktan. Nakatakas ang tatlo at nakahingi ng tulong sa highway. Noong Marso 16, 2025, sa tulong ng NBI, nakauwi ang mga biktima. Ayon kay Santiago, may 40 Pilipino pa sa kumpanya na kasama ng 3 biktima ang kailangan pang saklolohin sa Cambodia. Ngayon ay busy kami makipag-coordinate again sa Interpol natin, sa Cambodian na authorities para ma-raid yung Pogo doon sa Cambodia naman. Alam nyo, yung iba dito lumipat dahil wala na tayong Pogo dito, bawal na dito, lumipat doon. But then, hindi yung Pogo na usual na gaming, scammer sila. Sa ngayon tumanggap na ang mga biktima ng medical assistance at proper counseling. Ito naman ang mga paalala ni Santiago sa mga nangangarap mag-abroad para kumita ng malaki. Sa ating mga kababayan, huwag po kayong maakit sa offer na malaking sweldo. Sa kanila po, $1,000 a month. So, maniniwala lamang po kayo sa mga accredited recruitment agencies. You can check it with our SEC, sa ating labor, DOLE, no? Para malaman natin kung sila ay tamang nagre-recruit. Huwag po tayong magpaloko sa kanila. Mapapahamak lamang po kayo sa ibang bansa. Ang pangako
pangakong magandang oportunidad sa ibang bansa ay maaring magdala ng matinding peligro kung hindi dadaan sa tamang proseso. Sa kabila ng matinding pagsubok, nakauwi ng ligtas ang 3 Pilipino, isang patunay na may mga ahensyang handang rumisponde para sa kanilang kaligtasan, habang nagpapatuloy ang koordinasyon para mailigtas ang iba pang mga Pilipino sa Cambodia. Nananatiling mahalaga ang pagiging mapanuri at maingat sa anumang trabahong iniaalok online. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.